Araw na ito ay kauni ng ating kapatid at ipiling sa kanyang kaharian. Marami ay nalulungkot. Bakit may namamatay? Ang kamatayan ba ay likha ng Diyos? Hindi. Hindi ang Diyos ang may likha ng kamatayan. Ang sabi sa aklat ng Karunungan ni Solomon, ang kamatayan ay hindi likha o gawa ng Diyos. Huwag niyong hanapin ang inyong kamatayan sa pamagitan ng masasamang gawa. Huwag kayong sumuong sa kapahamakan na kayo na rin ang may kagagawan. Ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Ang pagkamatay ng alinmang may buhay ay hindi ikinatutuwa o ikinalulugod ng Diyos. Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy ang buhay. At lahat ng nilalang niya ay mabuti at mahusay. Wala silang kamandag na nakamamatay. Ang kamatayan ay hindi naghahari sa daigdig na ito, sapagkat ang katarungan ng Diyos ay walang kamatayan. Ngunit ang masasama ay naghahanap ng kamatayan sa pamagitan ng kanilang gawa. Kaibigan nila ang kamatayan at nakipagtipan dito, pagkat iyon ang nararapat nilang kasama. Linawin po natin, mga minamahal na kapatid. Ang Diyos ang lumikha sa atin. Tayo ay binigyan ng buhay. At ayaw ng Diyos na siya mangiskopos na tayo ay mamatay dahil sa gawang masama. Kaya't ang gumagawa ng masama, siya ang nagbibigay ng kamatayan sa kanyang sarili. Yung tao na kaibigan ng sanlibutan. Kung ang kaibigan mo'y Diyos, hindi mo hahanapin ang kamatayan. At hindi darating sa iyo ang kamatayan dahil walang puwang sa kaibigan ng Diyos ang anumang kasalanan. Kasalanan ang sirain ang iyong templo, ang iyong katawan. Nang ito ba ibigay sa iyo ng Diyos, malusog ka? Mula sa pagkabata, ikaw ay lumaki, may talino, may kalakasan at mabuting pangatawan at kalusugan. Ngunit nawawala ang buhay na kaloob ng Diyos dahil sa iyong mga kasalanan. Kaya ang lumilikha ng kamatayan o ang gumagawa ng kamatayan, hindi ang Diyos, ang tao sa kanyang sarili at sa kanyang kapwa-tao. Kaya ang kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Ang kaibigan ng sanlibutan, ito yung gumagawa ng mga hindi naayon sa tuntunin ng Diyos. Habang ikay lumalabag sa tuntunin ng Diyos, unti-unti mong pinapatay ang iyong sarili. At kung hindi mo man gustong patayin ang iyong sarili, may taong kaibigan ng nakasama mo sa libutan ito, na siyang sa iyo ay papatay. Yung mga lapastangan, yung marunong walang awa, walang habag sa kapwa, ang siyang papatay sa iyo. Kaya huwag nating isipin na ang ating kapatid na Renato Tapawan ay namatay dahil gusto ng Diyos. Hindi. Pero hiniling ng ating kapatid na siya ay kunin na kasi nahihirapan na siya. Kaya isang pagpapala na kasama na natin ng Diyos na dapat niyang puntahan
ay bumaba at tinanggap niya. Kaya si Renato ay isa sa pinagpala ng Diyos na mula sa kamatayan ay nabuhay sa ikatlong araw at aakyat sa langit sa araw na ito ngayong ika-4 na araw. Katulad ng nangyari sa Panginoon Jesus, bilang siya'y Diyos, anak ng Diyos, pumiling sa gitna ng mga Hudyo, matikas na lalaki, matangkad, guwapo, macho, sa madaling salita. Ngunit sumunod siya sa kalooban ng Ama para magpatuloy ang buhay. Ngunit ang mga taong simbahan mismo, ang mga tumatawag sa Diyos, naging kaaway ng Diyos, ang siyang pumatay sa anak ng Diyos. Kaya ang mga taong pumapatay at gumagawa ng kamatayan ay ang mga taong kaibigan ng sanlibutan, hindi yung kaibigan ng Diyos. Ang kaibigan ng Diyos, ipinagpapatuloy yung buhay na kaloob ng Diyos. Ngunit ang mga kalaban ng Diyos, ang kaaway ng Diyos, sila ang pumapatay sa buhay. Kasama doon yung sarili mo, na ikaw na pumapatay sa sarili mo kapag ka hindi ka nakinig sa salita at sumunod sa salita ng Diyos at sa tagubilin ng Diyos. Sa ating kapatid na si Alfredo, dati yan ang kabataan, ang lakas niya. Macho yan. Ngayon ba, macho pa? Hindi na. So ngayon, siya may kasalanan sa Diyos ba o siya? Siya rin. Kaya dapat nating maunawaan, huwag natin sisisihin ang Diyos. Unang-una, sisihin mo ay ang iyong sarili. Dahil hindi mo inilagaan yung buhay na kaloob sa iyo ng Diyos. At sa araw na ito, hindi may kakaila na si Amang Iskopkos ay bumaba, dala ay dakilang gantimpala. Ang dakilang gantimpalang yan, yun yung katawang panglangit. Taglay ay buhay na walang hanggan, na ibibigay sa sasamba sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan. Bumaba si Amang Iskopkos, hinahanap niya, at nililingap ang naghahanap sa kanya. At nasumpungan niyo. Nasumpungan ng sambahayang ito ang paglingap ni Amang Iskopkos. Kaya naman, bago dumating ang araw ng pagpanaw at panaw ng buhay ng ating kapatid na Renato ayon sa laman, sa ikatlong araw, siya'y nabuhay ayon sa Espiritu. At aakyat sa langit ngayon sa ika-4 na araw. Katulad ng ginawa at nangyari sa Panginoon, siya'y namatay noong April 3, 33 AD. At nabuhay sa ikatlong araw ng April 5, 33 AD, at umakyat sa langit sa ika-4 na araw matapos siya ay makipagkita sa kanyang mga alagad sa loob ng 4 na araw. At sa ika-4 na araw ay siya umakyat sa langit. Nakasulat ba? Yes. Sa aklat ng gawa ng mga apostol ay maliwanag, matapos makipagkita ang Panginoon sa kanyang mga apostoles, siya'y umakyat sa ika-4 na araw sa langit hanggang matakpan siya ng ulap. At siya'y darating tulad ng nakita ng mga apostoles. Darating tulad ng nakita ng mga apostoles. Nangyari na ba yon? Hindi pa. Din dumating ang bumaba at dumating ay ang Espiritu ng Panginoong Jesus. Sa pangalawang pagkakataon ay bumaba noong Pebrero 1, 1966 upang bigyan pa tayo ng pagkakataon
chance na masumpungan siya at siya'y sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. At nasumpungan po ng inyong sambahayan. Sa tulong ng mga kapatid na nakasumpong na una sa inyo. Ang ating kapatid na si Panta, tama ba yun? Panta Reyes, ay nasumpungan si Amang Iskopkos noong mga unang linggo nang bumaba ang ama dito sa Sabang noong December 25, 1982. Month of January, nasumpungan niya. Pero hindi niya naunawaan. Ilan taon na namamayapa si Panta Reyes? 18. After 18 years, nasumpungan ng kanyang papya. Ito, at kasama na ang kanyang sambahayan. Kaya yung pagkasumpong sa Diyos, hindi ito biglaan. Ito pinag-aalinlanganan muna ng marami. At pag nakita nila at naramdaman yung liwanag na hatid ng Ministeryo at Ilaw niya, tsaka lang sila tumatanggap. Katulad ngayon, si Alfredo, tama? Buhay pa ang kanyang ina, ay natanggap na ng kanyang ina na si Immaculada ang Ministeryo at Ilaw. Pati si Sebastian, yung kanyang kuya, si, ano pangalan noon? Eduardo. Ang pangalan kay ama ni Eduardo ay, ano pangalan? Nakalimutan nyo na. O ikaw, wala ka pa. Di ngayon meron ka na. Meron ka na ngayon. Yun yung mga gabay na anghel na ibinibigay sa atin ng ama. Dahil kasama ni Amang Iskopkos mo ba noong Pebrero 1 ang libo-libong anghel. At iyan ang ibinibigay sa ating gabay. Kaya tayo may tinatawag Anghel de la Guardia. Yan ang ibinibigay sa ating gabay. Yan ang nagsusumbong kay Amang Iskopkos kung ano ang inyong mabuting ginawa at masamang ginawa. Kaya walang nalilihim sa Diyos. Lahat ay nakatala sa isipan ng Diyos. Kung sino ang mga gumagawa ng mali at sino ang gumagawa ng mabuti. Kaya naman, sa araw na ito, mapalad ang ating kapatid na siya'y aakyat, maaaring mamayang alas 3 ng hapon, kaunin siya ni Amang Iskopkos. O maaaring bago mag-alas 6 ng hapon, kaunin siya kasama ang mga anghel, ay kakaunin siya. At isasama at pipiling sa kanyang kaharian. Ngunit pwede rin siyang ibaba ni Amang Iskopkos para maging gabay ng sambahayan ito. Kaya huwag natin kakalimutan, wala nang kaligtasan sa second mystery. Ang kaligtasan ay nasa pangalan na ng Espiritu Santo. Wala nang kaligtasan sa pangalan ni Jesus dahil tapos na. Finished na. Tinapos ni Amang Iskopkos. Bakit tinapos ni Amang Iskopkos ang kaligtasan sa pangalang Jesus? Dahil ginagamit na lang ang pangalang Jesus ng mga bulaang guro para magbundat ng tiyan at magpuno ng bulsa. Ang gawa ay lihis na. Ang ating mga gawa ay lihis na. Hindi na ayon sa aral at turo ni Kristo Jesus. At iyan ay maliwanag na kasulat sa aklat ng Lucas 16:16. Ang kautusan at ang turo ng mga propeta ay hanggang kay Juan Bautista. Tinapos ang first mystery sa ngalan ng Ama, sa panahon ni Moises, Jehovah ang nagpakilala, tinapos niya noong isilang si Juan Bautista. Nakasulat yan, 16:16 sa aklat ng Lucas.
Kaya naman, tinapos din ng Diyos ang second mystery noong bumaba siya noong Pebrero 1, 1966. So tapos na ang una, tapos na rin ang ikalawa. Ngayon, ginaganap ni Amang Iskopos ang ikatatlong misteryo. Ang misteryo ng Espiritu Santo. Sapagkat dumarating ang araw at ngayon na nga na hinahanap ng Ama sa kanyang mananamba na siya'y sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa kanyang mananamba. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Dumating ang mga bulaang guro, mga humahamak at walang galang na inaalimura ang mga imahen ng mga ating kinamulatan sa malaking simbahan. Yan ay hindi Diyos-Diyusan. Yan ay imahen ng mga tao na nagsumunod sa Ebanghelyo, naniwala kay Jesus at nanindigan paano ipapalaganap ang pangalang Jesus at ang Ebanghelyo. At ang sila'y mamatay, iginawa ng imahen ng mga nakakaunawa sa pananampalatayang Kristyanismo at upang huwag makalimutan. Ganyan din ang mangyayari sa atin. Si Renato may larawan. Dahil namatay na, lalapastangan niyo ba ang kanyang larawan? Di ba't igalang mo na nga? Ganyan din. Kaya sinasabi ko sa inyo, tayo ngayon ang gagampang Kristo. Tayo ang gagampan at magpapatuloy ng naputol na gawain ng Panginoon na itinuloy ng mga apostoles at tayo ngayon ay pinapantay sa mga apostoles. Tayong sumasamba kay Amang Iskopos ay pinapantay sa mga apostoles, sa mga santo at santa. Ngayon, ang tanong, mga minamahal na kapatid, gusto niyo ba maging santo at santa habang buhay o pagpatay na? Nanay, ano gusto mo? Maging santa ka kung buhay pa o maging santa kapag namatay ka na? Pagbuhay pa. Katulad ng bayaning buhay. Merong bayaning patay. Di ba mas maganda bayani ka, santo ka, buhay ka? Naunawaan mo po, kapatid. Kapatid, ano pangalan niyo sa mo? Brother, ano po ang pangalan ninyo sa Ama? Kaya po ang tinatanong. Wala pa daw siya. Wala pa po. O maghintay po kayo. Ibibigay yun sa inyo ni Amang Iskopos. Lagi kayong sasamba kung araw ng linggo. At kung loloopin niyo po na lumapit pagka nga may nakalubog, lumapit po kayo. At kayo'y pagkakalooban. At ipakilala na sa inyo ni Amang Iskopos ang inyong Anghel de la Guardia. Naunawaan niyo po. Kaya naman, sinasabi ko sa inyo, talos natin na kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawan, lupa. May tahanan tayo sa langit na hindi nasisira. Yun ang daladala ni Amang Iskopos na ibibigay kay kapatid na Renato Tapawan. Nawala ang kanyang katawang panlupa, mapapalitan ng katawang panglangit. At isa lang magbibigay noon, si Amang Iskopos. Dahil tapos na ang misteryo ng Panginoong Jesus. Tapos na. Ano ang kulang natin sa pananampalataya sa pangalan ni Jesus? Ang gawa. Sagana tayo sa pagtawag ng Lord, Panginoong Jesus. Ngunit yung gawa ay wala. Kaya tayo lahat ay namatay dahil sa maling gawa. Sagana tayo sa pagtawag ng Panginoong Jesus. Ngunit ang ating gawa ay lihis sa turo at aral ng Panginoong Jesus. Yan ang dahilan kaya idineklara at ipinahayag ni Amang Iskopos noong Pebrero 1,
1966 hanggang sa ngayon ay laging ipinapahayag ni Amang Scopus, ang dinatnan ko ay daigdig ng mga patay. Sa makatuwid, sa second mystery, noong tayo ay sumasamba sa malalaking sambahan, tayo kasama sa namatay. Mga patay tayo ng datnan niya. Dahil patay ang ating pananampalataya. Ang ating sarili ay binubuo ng dalawang buhay. Buhay ayon sa laman, ayon sa katawang laman, at buhay ayon sa espiritu na ipinagkaloob sa ating katawan. Pero nung bumaba si Amang Scopus, unang dinatnan niyang namatay ay yung kaluluwa natin. Patay ang kaluluwa, pero buhay ang katawang laman. Ngayon, alin ang bibigyan ni Amang Scopus ng buhay na walang hanggan? Katawang lupa o ang kaluluwa? Alin yung dalawang buhay? Yung buhay ng katawang laman at yung espiritu o kaluluwa na ibinigay sa iyo. Ikaw ba, Alfredo, ay may kaluluwa? Nang dahil kayo may kaluluwa, nakakagalaw ka? Okay. Pagka ang tao ay umalis ang kaluluwa, makakagalaw pa? Hindi na. Kasi patay na. Naunawaan niyo po. Kaya nang bumaba si Amang Scopus, ang sabi niya, ang dinatnan ko ay daigdig ng mga patay. Pero buhay tayo. Alin ang patay na tinutukoy? Yung patay yung ating kaluluwa. At kapag patay ang kaluluwa, buhay naman ang katawang laman, nakakagalaw pa rin. Diba? Pero patay yung kaluluwa na nasa loob ng iyong katawan. At iyon ang binubuhay ni Amang Scopus. Iyon ang binubuhay ni Amang Scopus sa ating pagsamba sa espiritu at sa katotohanan. Paano bubuhayin? Ano ang bubuhay sa kaluluwa na patay? Ang kapangyarihan ng Diyos ang bubuhay doon sa kaluluwa na patay. Ano ba yung kapangyarihan ng Diyos na bubuhay sa kaluluwang patay? Yung kanyang salita, aral at turo ay kapangyarihan. Yung aral at turo, yung ebanghelyo ng Panginoong Hesus na isinulat ng mga apostoles ay kapangyarihan ng Diyos na bubuhay sa mga patay ang kaluluwa. Kahit buhay pa ang iyong katawang laman, ngunit patay ang iyong kaluluwa, hindi mo makakamit yung katawang panglangit. Naamuhan niyo po. At habang buhay ang iyong katawang laman, kahit patay ang iyong ang kaluluwa, hindi mo makakamit yung dakilang gantimpalan. Kailangan ang mabuhay ay yung kaluluwa na nasa inyo. Kahit mamatay ang katawang laman mula sa alabok, ay magkakamit yan, mapapalitan ng katawang panglangit. Babasahin ko sa inyo. Sa aklat ng Ikalawang Korinto, chapter 5, ay ganito ang maliwanag na sinasabi. Talos natin na kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa. Eto. Ang ating katawang lupa, tayo ay may tahanan sa langit na hindi nasisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos na si Amang Scopus, hindi ng tao. Dumaraing nga tayo sa tirahan nating ito at labis nating pinananabikan ang tahanang panglangit upang kung mabihisa na tayo nito, hindi tayo matatagpo ang hubad. Dumaraing ba si kapatid na Renato nung siya may karamdaman? Yes, dumaraing. Di ko ba? Dumaraing ka ba kapag nahihirapan ka, Alfredo? Dahil may karamdaman ang katawang panlupa. Ngunit kapag dumating ang araw, sabi mo, Ama, kunin mo na ako, hindi ko na kaya.
kaya ka uhunin. At yun ba'y pagpapala ng Diyos? Pagpapala ba yung nahinango ka sa hirap at sakit na iyong dinaranas sa iyong katawang panlupa? Yes, pagpapala yun. At yun ang nakamit ng ating kapatid na Renato Kapawon. Ano pa ang sabi? Habang tayo ay nakatira pa sa toldang ito sa katawang lupa. Alin ang ating tirahan? Bahay o itong katawang lupa? Ano pinag-uusapan? Yung kaluluwa. Habang ang ating kaluluwa ay nakatira pa sa katawang lupang ito, tayo ay dumaraing at nagtitiis. Hindi upang mawala ang katawang lupa, kundi upang mapalitan ng katawang panglangit. At iyon ang daladala ni Amang Iskopkos na ibibigay sa mga magtatagumpay. That's a big question. Ano yung magtatagumpay? Paano ka magtatagumpay? Una, kailangang makasunod ka kay Jesus sa kanyang halimbawa na pinakita at itinuro. Kailangang maisilang mo ang iyong sarili sa tubig at sa Espiritu. Tayo ba isinilang ayon sa laman? Sa pamamagitan ng ating mga nanay. Amen? Yang katawang panlupa, isinilang ng tao na ating mga nanay. Ngayon, paano yung pagsilang sa tubig at sa Espiritu? Ang sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, malibang isilang kayo sa tubig at sa Espiritu, hindi kayo paghaharian ng Diyos. Ang isinilang sa laman ay laman, at ang isinilang sa Espiritu ay Espiritu. Sinasabi ko sa inyo, lahat ay kailangang isilang na muli. At nandito tayo sa loob ng ministeryo ni Amang Iskopkos para tulungan, para maisisilang ang ating sarili na muli sa tubig at sa Espiritu. Ang tubig at Espiritu ay ang aral at turo ni Kristo Jesus. Ang Ebanghelyo na kanyang iniwan, ito ay kapangyarihan. Ito ay Espiritu at tubig ng buhay. Na kung ito ay inyong ilalagay sa inyong isipan, ilalagay sa inyong puso, may sisilang ninyo ang inyong sarili sa tubig at sa Espiritu. At para maintindihan ng bawat isa, ang batas panglinis ay gabay sa atin ng Ama. Pag nasunod mo ang batas panglinis, may sisilang mo ang iyong sarili sa tubig at sa Espiritu. Amen? Amen. Ngunit kung ikaw ay nagingit-ngit sa kapitbahay mo, kung ikaw ay humahatol sa kapwa mo, kung ikaw ay humahamak ng iyong kapwa, may sisilang mo ba ang iyong sarili sa tubig at sa Espiritu? Hindi. Ang isang paglabag sa batas panglinis ay kabiguan na. Dahil hindi mo mapagiging ganap o hindi mo mapagiging banal ang iyong sarili kung lalabagin mo ang isa sa 11 batas panglinis. You cannot be a born-again Christian. Hindi ka maaaring tawaging born-again Christian kung lalabagin nyo ang batas panglinis. Ang batas panglinis ay buod ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Amen. Kaya, dito lamang sisilang sa loob ng ministeryo at ilaw ni Amang Iskopkos ang tunay na born-again Christian. Mga peking born-again Christian ang nasa second mystery. Dahil ang pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan ay ang pagtanggap sa pangalan ng Espiritu Santo. Hindi yung panlalait sa mga imahen at pagkatapos sabihin kayo born again, marunong kang manglait, marunong kang manghama, sasabihin mo born again ka. Sinasabi ko sa inyo, ang mga imahen sa mga malaking simbahan ay imahen ng mga pinalan ng Diyos. Mga imahen ng mga taong Kristiyano na sumunod sa Ebanghelyo ng Panginoon at naniwala at nakipaglaban sa pangalan ni Jesus. Tayo ngayon ang makikipaglaban sa pangalan ng Espiritu Santo. Tapos na ang pakikipaglaban sa pangalan ni Jesus. Ang nananatili sa pangalan ni Jesus ay pangapatay.
Mabubuhay lamang ang mga patay kung masumpungan ang pangalan ni Amang Iskopkus. Naunawaan mo po, Nanay Tapawan. Ano po pangalan niyo? Marita. Merlita. Marita. Nanay Marita. Kaya huwag natin kakalimutan, mga minamahal na kapatid, andito tayo sa piling ni Amang Iskopkus. Habang tayo ay nakatira pa sa toldang ito, sa katawang lupa, tayo'y namimighati at dumaraing, hindi upang mawala ang katawang panlupa, kundi upang mapalitan ng katawang panglangit. Meron bang katawang panlupa? Sagot kayo. Nakapatay. Pag hindi nasagot, patay. Pag sumasagot, buhay. Noong bang nakaburol ang kapatid na Renato, kumikibo pa? Hindi na po. Kasi patay. Kayo hindi kikibo, di patay kayo. Kaya, lagi kayong kikibo para masabing kayo ay mga buhay na. Naunawaan niyo po. Ano pa ang sabi? Ang sabi pa, at sa gayon, ang buhay nating may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Tapos ang katawang panlupa ayon sa laman ni kapatid na Renato, siya'y mapapalitan ng katawang panglangit. Naunuhan niyo po. At iyon ang daladala ni Amang Iskopkus na ibibigay sa mga tatanggap sa kanyang bagong pangalan at susunod sa 11 batas pangdinis. Amen? Amen. Kaya yung mga bingi, mananatiling patay ang bingi. Ang mga bulag, mananatiling patayan. Ang mabubuhay, yung magigising. Di ba? Pagkapatay, katulad yan sa patay. Pagkatulog, katulad yan sa patay. Tulog ang isip, pikit ang mata, walang marinig, bingi. Na may pandinig naman, bingi. Iyan po yung mga patay. Kaya ano ang sabi sa aklat ng Efeso? Mamuhay bilang mga taong naliwanagan, verse 14, from chapter 5. Gumising ka, ikaw na natutulog. Magbangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Espiritu ba ni Kristo ang sumasa atin? Opo. Yung bang Espiritu ni Kristo, yun ang Diyos Ama? Sagot kayo. Opo. Sagot lang hindi niyo pa masagot. Yung Espiritu ni Kristo, yun ang Diyos Ama. At ngayon, ano ang pangalan ng Diyos Ama? Amang Iskopkus. Amang Iskopkus. Di ba sabi ni Jesus, ako ay sumasama. Ang Ama ay sumasa akin. Wala akong ginagawa nang hindi sa kapamahalaan ng Ama. Kayo, makakilos ba kayo kung wala yung Espiritu nasa inyo? Nakaloob ni Amang Iskopkus? Hindi. Pagka kayo ay nawala yung Espiritu yon, patay kayo. Di na kayo makagagalaw. Kung makagagalaw hanggang mata lang. Kasi, baldado na ang katawan. Kaya tandaan, iingatan ang buhay na kaloob ng Diyos. Kaya nga, bawal ang sobrang katakawan sa alak. Bawal ang sobrang pagpupuyat. Bawal ang sobrang pag-iinom. Sobrang paninigarilyo. Sobrang katakawan. Yan ay bawal dahil sinisira mo ang templo ng Diyos na kaloob sa iyo. Ito ay templo. Ang ating katawan ay templo ng Espiritu ng Diyos. Pero ang ginagawa, templo ng Espiritu ng alak. Templo ng Espiritu ng sigarilyo. Templo ng Espiritu ng mga kalayawan dito sa lupa. Kaibigan ng sanlibutan. Kaya ang tao ang pumapatay sa kanyang sarili, hindi ang Diyos. At yung mga kaibigan ng sanlibutan, yun ang papatay sa iyo. Di ba, mayroong mga tao sa sugalan, sila nagpapatayan. Sa inuman, sila ang nagarambulan. Kaya sino ang pumapatay? Ang mga taong ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos ay kaaway ng Diyos. Kaibigan ng sanlibutan
At kung ikay kaibigan din ng sanlibutan, kayo ang magpapatayan. Magkakaibigan kayo dito sa sanlibutan. Dapat ang kaibiganin mo ay ang Diyos. Pag kinaibigan mo yung Diyos, may ingatan ang iyong buhay. Amen. Kaya, huwag nating sisisihin si Amang Iskopos pag tayo ay mamamatay na. Diyos ko, bakit ba ako pinurusan? Mali. Ha? Isang kasalanan pa yun. Ikaw ang gumawa na ikamamatay mo, sisihin mo yung Diyos mo. In Diyos mo, wala namang itinuto sa iyong masama. Kaya, Diyos ko po, patawarin mo ako, ako'y nagkulang sa iyo. Di doon dapat. Yung Diyos ko, bakit po ako pinarurusahan? No, hindi ka pinarurusahan ng Diyos. Ikaw ang nagparusa sa sarili mo. Amen? Amen. Kaya ang gumagawa, ang kamatayan ay mula sa mga taong kalaban ng Diyos at kaibigan ng sanlibutan. Amen. Kaya naman, huwag nating kakalimutan, ang Diyos na rin ang nagtalaga sa atin para sa pagbabagong ito. At ipinagkaloob niya sa atin ang Espiritu bilang bayan na babaguhin niya tayo. Kaya laging malakas ang aking loob. Alam ko na habang tayo ay nasa tahanang ito, ang ating katawan, hindi mapapasa atin ang tahanang galing sa Panginoon, galing kay Amang Iskopos. Ang Panginoon ba si Amang Iskopos? Opo. Gusto mo ba niya tawagin natin siya Panginoon? Ayaw niya na. Ang gusto niya tawagin natin siyang ating Ama. At may dalawang ama sa Biblia. Amang Diablo at Amang Diyos. At para masigurado mo na ang tinatawag mo yung Amang Diyos, ibinigay ni Amang, inihayag ni Amang Iskopos ang kanyang pangalan sa Espiritu at sa katotohanan. Amang Iskopos. Amang Iskopos. Amang Iskopos. Yan ang gusto niya. Tatawagin niyo ako sa aking bagong pangalan. 3 ulit hanggang 7 ulit sa bawat sandali ng iyong buhay. Amen. Kaya tandaan natin, malakas nga ang loob kong iwan ang tahanan, ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais ko natin ay maging kalugod-lugod sa Diyos, sa tahanan ito at doon man sa langit. Sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Amang Iskopos at ni Kristo Jesus upang tumanggap ng kapulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ay ba'y nabubuhay pa sa daigdig na ito? Opo. Ang ating kapatid na Renato, wala na. Mabubuhay na siya doon sa langit, hindi sa buhay nito. Kaya sigapin natin, bago tayo bumalik sa alabok, ang ating katawan na mula sa alabok ay babalik sa alabok, sikapin natin na maisilang ang ating sarili sa tubig at sa Espiritu. At ang pagsilang sa tubig at sa Espiritu, hindi sa pamamagitan ng nanay, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Nakasulat? Yes. 1 Pedro, Kabanatang 1, talatang 23. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamagitan ng nanay o ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ang pinapahid ko ba sa inyo ay salita ng Diyos? At ang makinig ay, kung may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Gusto niyo ba magkaroon ng bagong langit? Opo. Bagong lupa? Opo. Okay. Kapag ka nagkaroon ng bagong langit at bagong lupa, pwede bang buhay ka pa rito sa lupa? Pwede ba yun? Opo. Pwede? Pwede. Pwede? Enter natin sa yes. Pwede? Opo. Pwede kang magkaroon, pwedeng buhay ka pa, pwede ka na magkaroon ng bagong langit, bagong lupa. Ano yung bagong langit? Yung ba? Opo.
Bagong lupa ay tinutuntungan natin na nagpuputi. Na? Ang bagong langit, bagong kaisipan, bagong kaalaman, bagong karunungan na dapat taglayin ang ating malawak ba ang isipan natin? Katulad ng langit, malawak. Opo. Kaya kaya kayo ay tinuturuan ng Espiritu Santo para magkaroon ng bagong karunungan, bagong kaalaman, bagong talino na mula sa Diyos. Amen. At kung nasa inyo na ang bagong karunungan, bagong kaalaman, bagong talino mula sa Diyos, magkakaroon ba kayo ng bagong pagkatao? Opo. Yes! Dahil yung karunungang nasa langit, iyon ang huhubog sa iyong pagkatao upang ang iyong pagkatao ay mabago. Amen? Lahat ba tayo masama asal ng datnan niya mga Skopkus? Opo. Yeah. At unang-unang idinadagdag sa pananampalataya, kaya mga Skopkus, kabutihang asa. Bakit ang mga Skopkus ang naran sinabi? Kasi tapos na nga ang Jesus. Hindi na kay Jesus tayo. Tayo ay kay amang Skopkus na. Ano ang hindi natin nagawa sa ating pagtawag sa pangalan ng Jesus? Yung gawa na marapat gawin ng isang tumatawag kay Jesus, hindi natin nagawa sa second mystery. Yung gawang iyon, ang gagawin natin ngayon dito sa third mystery, sa ating pagtawag sa pangalan ni Amang Skopkus, yung gawa na hindi natin nagawa sa second mystery, ngayon ay ating gagawin dito sa third mystery upang magkaroon ka ng isang bagong pagkatao, bagong karunungan, bagong kaalaman. Yun ang bagong langit at bagong lupa. Naintindihan? Ngayon mo lang ito naintindihan, Alfredo, di ba? Kasi noong tumanggap sa Immaculada kaya mga Skopkus, ay abalang-abala sa kabataan. Di ba? Oh. Ngayon, ikaw ay mahina na dahil mo lang naunawaan. Di ba? Oh. Pero kung ito'y naunawaan mo na noong pa, malakas ka pa rin ngayon. Kung naunawaan mo. Kaya, bakit ako? 60 na, matanda ako sa inyo. Oh, 60 na ako, bakit ako malakas? Kasi nasa piling ako ng Diyos. Namatay ako, binuhay ako. Kasi ayos pa naman yung katawang lamang ko. Pero kung busira na ang katawang lamang ko, kahit bigyan ako niya mga Skopkus ng buhay, hindi na rin mabuhay. Sira na. Sira na ang katawang lamang ko eh. Katulad ng ating kapatid na Renato, kung hindi pa sira ang kanyang katawang laman, kaya pa siya bigyan ni Amang Skopkus ng buhay. Pero sira na eh. Sira na. Kaya, the best way noon ay kunin na siya ni Amang Skopkus. Di ba? At bibigyan siya ng katawang panglangit sa tamang panahon. Kaya habang may buhay, may pag-asa. Alfredo, kaya huwag ka magkukulang kay Amang Skopkus sa ipo kapatid. Ilang taong ka na kapatid? Apo. 72, matanda kayo sa akin. No? Oh. Nagmana ako sa inyo kanina. Tama lang yun. Dahil ako 69 lang. Basta't matanda sa akin, magmamano ako. Pag bata sa akin, magmano ka. Give and take lang. Naunawaan niyo mga kapatid, kay Nanay Adorasyon, mamana ako dyan. Ayaw niya lang. No. Kaya tanda natin, ang ating buhay ay maiksi lamang. Ngunit kung maiingatan natin ang ating katawang laman, hahaba pa ang ating buhay. At iyon ang gusto ng Diyos. Ngunit ang tao, siya ang nagpapaiksi ng kanyang buhay dito sa lupa. Kaya dapat ang tao maging matalino. Kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ay tinuturo ng Diyos, yun ang ating gagawin. Dahil ang mga anak ng Diyos ay namumuhay na makalangit. Pag sinabing namumuhay na makalangit, ang mga anak ng Diyos namumuhay ayon sa pinagtatagubili ng Ebanghelyo. Amen? Amen. Yung bang posisyon tagubili ng Ebanghelyo? Hindi po. Ang nobena ba ay tagubili ng Ebanghelyo? Hindi po.
Ang piyesta ba ay tagubili ng Ebanghelyo? Hindi po. Tagubilin din, kaya ng ibang piyesta. Ang ibang piyesta, hindi piyesta ng mga santo at santa at walang banda. Ano pa? Maraming bagay na dapat ay ating yun ay tagubili ng mga bulaang guro. Ang mga Friday ba ay tulad sa mga bulaang guro? Yes. Oh. Ang mga pastor ba ay tulad sa mga bulaang guro? Yes. No? Oh. Ang lahat ba ng ministro ay tulad sa bulaang guro? Hindi. Ako ba'y bulaang guro? Hindi po. Ito bang mga ministro ito ay bulaang guro? Hindi. Saan nyo makakita? Paano nyo makakilala ang mga bulaang guro? Ang sabi sa aklat ni Mateo, chapter 7, verse 15, makikilala nyo ang mga bulaang propeta o bulaang guro sa kanilang mga gawa. Anong gawa? Ang hindi nananatili. Sabi sa aklat ng ikalawang Juan, chapter 1, verse 9. Ang hindi nananatili sa aral at turo ni Kristo Jesus, kundi ay nagdaragdag dito, ay hindi pinapanahanan ng Diyos. Ngunit ang nananatili sa aral at turo ni Kristo, pinapanahanan ng Ama at ng Anak. Sino may sabi? Ako at ang Ama ay isa. Sino may sabi no? Ang Panginoon Jesus. Si Jesus ang may sabi, ako at ang Ama ay isa. Sino ang nagtanong, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami? Felipe. Si San Felipe. Ano ang sagot ng Panginoon? Felipe, matagal niyo na akong kasama, sabi ni Jesus. Hindi mo pa ako kilala? Ang nakakita sa akin, Felipe, nakakita na sa Ama. Mula ngayon, Felipe, nakita mo na ang Ama. Noon, ito ay si Jesus, hindi po ba? Ngayon, itong si Jesus noon, ngayon ay si Amang Iskopos na. Yan pa rin ang kanyang anyo at karawan. Dahil si Jesus at si Amang Iskopos ay isa. Nag-level up na tayo. Hindi na Panginoon ang gusto niyang itatawag natin sa Kanya, kundi bilang ating Ama. Katuparan ng kaganapan ng itinuro ni Jesus na panalangin sa Kanyang mga alagad. Kung kayo ay mananalangin, ganito kayo mananalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Ano ang pangalan ng Amang nasa langit? Na marapat sambahin? Iskopos. Kailan inilahad ni Amang Iskopos na ang pangalan ng Amang nasa langit ay Iskopos? June 24, 1967 ay ginuhit niya sa pisngi ng langit ang pangalang Iskopos. Kasama ang mapa ng Pilipinas na nagbabaga sa paningin ni Lourdes Pedro Ortiz at ang salita o tinig mula sa langit, ang bagong Jerusalem. Kaya ang Pilipinas, ang bagong Jerusalem. Bakit hindi kayo nagdadala kahit isang watawat man lang? Ang dami nyo. Isang watawat, hindi kayo makapagdala. Hindi na buhay habang panahon ang taong kalimot-limot. Hindi makigising ang taong laging nakakalimot. Kayo ba'y lagi pa rin nakakalimot? Tandaan natin, ngayon ang tanong, ano ba ang ating tungkulin kay Amang Iskopos? Unang-una, ipalaganap ang kanyang banal na pangalan na Iskopos. Amen? Amen. Paano niyo ipapalaganap? Uupo lamang kayo? Gaya. Bakit hindi niyo may palaganap sa kapitbahay, sa kaibigan? Ha? Kalaki-laki nitong tenant subdivision na ito. Ang daming tao dito. Bakit hindi niyo may palaganap? Bakit hindi niyo sila maakay dahil matitigas ang ulo? Ano pa? Ha? Dahil mayroong mga bingi, mga bulag, mga pipi. Baka kayo yung pipi kaya hindi niyo may palagana. Pipi hindi makapagsalita. Mga duwag, ang sabi sa Apokalipsis,
ang isa na pagkakakilanlan ng mga ihuhulog sa kumukulong asupre at naglalagablab na apoy ay ang mga duwan. Kayo ba'y duwan na ipalagan ang pangalan ni Amang Iskopos? Hindi. Kaya madagdagan tayo dito bago tayo magpagawa ng isang santuwaryo. Gusto niyo ba habang buhay ganito tayo? Hindi po. Nanay Tapawan, gusto niyo magkatulong-tulong tayo? Makapagtayo tayo? Kung hindi man dito, at dumating ang biyaya ni Amang Iskopos, bibili tayo dyan sa bandalabas ng maganda-gandang lote. Mga 200 square meter, tatayuan natin ang santuwaryo. Oh. Kung gusto niyo man, dito na lang tayo habang buhay. Walang problema. Gusto niyo ba, dito lang tayo habang buhay? Oh. Hindi ba tayo gagawa ng pamaraan para umunlad ang ating pananampalataya? Dito naman ay ang kailangan ay pagtutulungan ng iglesia. At iyon ang pinagubili ng Panginoong Jesus. Magtulungan ang mananampalataya. Kaya lahat dito ay libre ang ating serbisyo dahil wala tayong pagkukunan, kusang loob lamang na tulong o voluntary donation lamang at saka yung pagtutulungan ng iglesia. Yun lamang ang ating maaasahan para maitaguyod ang ministeryo at ilaw ni Amang Iskopos. Ang ipinagkaloob na walang bayad, sabi ni Jesus, ipamahaging walang bayad. Ano man ang gawin nyo sa inyong kapwa, huwag kayong hihingi ng anumang kapalit o kabayaran, pagkat ang inyong amang nasa langit ang gaganti sa lahat ng mabuti niyong ginawa sa inyong kapwa. Dahil ang sabi ng kasulatan at ng Ebanghelyo, ang ginawa mo sa iyong kapwa ay ginawa mo sa Diyos. Kaya pag gumawa ka ng masama sa iyong kapwa, sa Diyos ka gumawa ng masama. Pag gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, gumawa ka ng mabuti ay sa Diyos mo. Amen? Amen. Kaya huwag tayong magkukulang pagkat ito'y panahon ng pagsisikap. Panahon na tayo ay may silang ang sarili sa tubig at sa Espiritu. Sa ating pagsamba sa Espiritu at katotohanan ay ang pagtanggap sa pangalan ng Espiritu Santo at ang pagsunod sa daang itinuro ng Panginoong Jesus. Dahil sa Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta kay Amang Iskopos kundi sa pamamagitan ni Heso Kristo. Pero dumarating ang araw ngayon na nga na hinahanap ng Ama sa kanyang mananamba na siya'y sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Tinapos ang misteryo ng Diyos Anak, winuksan ang misteryo ng Espiritu Santo upang tawagin natin siya sa kanyang bagong pangalan, Amang Iskopos, Amang Iskopos, Amang Iskopos. Yan ang gusto niya. Ayaw niya na siya tatawagin pang Panginoon o Jesus. Dahil isinarado na ni Amang Iskopos ang tumatawag sa kanya ng Panginoon at Jesus. Sinarado na, tinapos na. Binuksan ang third mystery upang siya tawagin na bilang ating Ama, Amang Iskopos. Ang pagsamba natin sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Sarado na ang malaking simbahan, wala na dyan ang Diyos. Ang Diyos, ito kapiling natin. Nakakapiling niyo ba? Nanay, nakakapiling niyo ba ang Espiritu ng Panginoong Jesus? Bumababa ba siya at gumagamit ng kasangkapan? Oh, dahil kung hindi siya gagamit ng kasangkapan, lahat tayo magtatakbuhan. Gusto niyo ba yung tayo tatakbo? Espiritu nga ni Renato, pag nakita niya, baka kayo magsigawan kayo. Sabi na, multo. O di natin, ano ba ang ibig sabihin ng multo? Ano ba ang ibig sabihin ng kaluluwa? Ano ba ang ibig sabihin ng spirit? Ano ba ang ibig sabihin ng ghost? Ano yan? Oh. Ang ghost, sa wikang Tagalog, multo. Kaluluwa na kinatatakutan. Kaya, multo. Kapag bumaba si Renato, ang kanyang espiritu, natakot kayo. Multo yun. Multo ni Renato. Oh. Pag bumaba, hindi ka natakot. Dahil maganda anyo niya. No? Parang ulap lang. Soul yun. Sa wikang English, soul. Kaluluwa sa wikang Tagalog. Soul. Sa wikang Greek, spiriti.
spirit. O spiritui. Yun, we can read. Sa English, in English, spirit. Pero the original English ng spirit ay soul. Kaya nga mayroong mga pare, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Meron na, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Oh. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Soul. Naintindihan niyo po. Huwag kayong maniniwala sa mga bulangguro, iba yung espiritu, iba yung soul, iba yung kaluluwa. No, iisa lang yun. Maniwala kayo. Kung ayaw maniwala, bahala kayo sa buhay niyo. Di ko naman kayo pinipilit, ha? Di ba? O, di maniwala kayo sa buhay niyo. Ngayon, ang tanong, kailan kayo mag-iimbita ng mga nais ng liwanag? Sinasabi ko sa inyo, wala ng kaligtasan sa pangalan ni Jesus dahil tapos na. Ang kaligtasan ay matatamo kung sumasumpungan ang pangalan ni Amang Iskopos. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, sabi sa Bible, sa aklat ng Roma, tawagin mo, banggitin lamang ng iyong labi na si Jesus ay iyong Panginoon at sasampalataya ka ay maliligtas ka. Tama yun. Noong panahon ng hindi pa tayo tao. Pero noong tayo ay babaan ng Espiritu Santo, tinapos ang second mystery. Wala na sa pangalan ni Jesus ang kaligtasan. Nasa pangalan na ni Amang Iskopos. Banggitin mo lamang ng iyong mga labi na si Iskopos ay iyong ama at sasampalataya ka ng buong puso. Maliligtas ka ang kaluluwa mo sa umukulong asupre at naglalagablab na apoy. Amen? Amen. Pero tatawagin pa Jesus, wala na. Wala nang marinig. Wala nang didinig kundi mga anghel. Ang espiritu ni Amang Iskopos ay nakatutok sa tumatawag na ng kanyang bagong pangalan. Kasi yung pangalan ni Jesus ay ginagamit na lamang ng mga bulaangguro para mabundat ang tiyan at magpuno ng bulsa. Amen? Amen. Sabihin niyo yan, huwag kayong matakot. Pagka kayo ay demanda, ituro niyo ako. Sabi niyo sa ni Reverend Tabing sa amin At patutunayan ko sa inyo. Pamagitan ng Bible, ay patutunayan ko sa inyo tatapos na ang second mystery. Wala na ang Diyos sa mga malalaking simbahan. Ang naandyan ay Diyos, andyan ay pera. Naunawaan nyo, ang kanilang Diyos ay pera. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti, pera. Pera. Babasa ng Ebanghelyo, pera. Magkakasal, pera, pera, pera. May pagtatangi pa, pera. Puro pera. Naunawaan nyo mga kapatid? Yung ba'y kontra sa araw ng Panginoong Jesus? Yes, sapagkat ang sabi ni Jesus, ang ipinagkaloob kung walang bayad, ipamahaging walang bayad. Kaya ang sabi sa aklat ng Ikalawang Juan, chapter 1, verse 9, ang hindi na natili sa aral at turo ni Kristo, kundi ay nagdaragdag dito, hindi pinapanahana ng Diyos. Ano ba yung mga dagdag? Ano yung pamera? Ano pa? Kasama ba ang ikapo? Opo. Yes. Ang ikapo, kasama yan sa pamera na hindi naman turo sa Kristiyano. Yan ay turo ay sa mga Israelita. Kaya lahat ng sekta na nag-iikapo, Antichrist. Lahat ng sekta na nangingi ng bayad, Antichrist. Mga sekta Kristiyano, bawal kumain ito, bawal kumain ng Antichrist yan. Nakunuhan niyo mga kapatid, ang lumalabag sa batas panglinis at sa Ebanghelyo, Antichrist. Ang ibig sabihin, kalaban ng Diyos. Amen? Amen. Kaya sa inyo lamang, ang gusto kong sa inyo ipaunawa, bilang sa ating pagpapaalala sa bawat isa, ngayon ang ika-4 na pong araw ng pamayapa ng ating kapatid na si Renato Tapawan. At huwag kakalimutan ng sabi sa aklat ng 1 Corinto, kabanatang 15, talatang 50, ang binubuo ng lamat at dugo ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Na ang ibig sabihin,
Hindi ito, na katawang ito, ang aakyat sa langit, kundi yung kaluluwa mo. Mamatay man ang iyong pisikal na katawan, ngunit nabuhay mo ang iyong kaluluwa. Iyon ang aakyat sa langit para magkamit ng katawang panglangit. Amen? Amen. Kaya sa iyo, Alfredo, kung ikaw ay sadyang hanggang din lamang ang buhay, no, huwag kang magagalit kay Amang Scopus. Dahil ang mahalaga yung kaluluwa mo. Dahil ang katawang naman mo, pinabayaan mo. Diba? Katulad ng ating kapatid na Renato. Napabayaan ang kanyang katawang naman, kaya nagkaroon depresya na kahit anong gawin ng tao, no, ay wala nang remedyo. Kaya ingatan ang ating katawang naman. Pero si kapatid na adorasyon, 85 na yan. 30 plus pa lamang siya, may sakit na siya na leukemia o anemia. Pero kita niyo, buhay pa. Kasi kahit may leukemia man siya, may anemia, ayos pa rin yung ibang bahagi ng kanyang katawang naman. Di po ba? Kaya pa siyang bigyan ni Amang Scopus ng buhay. Ano ba yung dugo lang? Dumadaloy lamang yun sa aking katawan. Kaya remedyohan, pero buo pa ang ibang bahagi ng kanyang katawan. Lalo na ang kanyang panloob na katawan. Ay yung ibang parte ng inner parts of mga glands niya ay buo pa. Kaya siya ay nabibigyan ni Amang Scopus ng buhay. Ganyan din ako. Bakit ako nabigyan buhay? Kasi buo pa naman yung katawang naman ko. Naunawain niyo po, may konti lang diferensya. Yung cholesterol, no? Diabetic, wala ako. Wala akong diabetes. Pero ayokong magkaroon. Sino gusto libre asukal? No. Diba? Diba? Matindi ang diabetes. Diba? Kaya ingatan ang buhay. Dahil habang tayo'y nabubuhay, may pag-asa. At kung sakali man na kayo magkaroon ng diferensya sa katawan, lalo sa inner glands natin, sa inner parts of the body, wala namang problema kahit mamatay. Dahil kayo ay pipiling ay sa piling ni Amang Scopus. Amen? Naunawaan mo, Nanay Kapawan. No. Kaya tayong lahat, ingatan ang buhay upang humaba ang buhay. Dahil ang buhay ay likha ng Diyos. Ang kamatayan hindi likha ng Diyos. Ang lumilikha ng kamatayan ay tao. Lalo na ang mga taong kaibigan ng sanlibutan, kaaway ng Diyos, yan ang pumapatay sa kapwa-tao. At ang sabi ng Diyos, huwag kayong papatay. Ngunit ikaw na mismo ang pumapatay sa iyong sarili. Sino sisisihin mo, Diyos? Ikaw na mismo pumapatay sa iyong sarili. Kaya tandaan natin, ang buhay, ang kaloob ng Diyos, hindi kamatayan. Ang kamatayan ay kaloob ng mga tao, lalo na ng mga kaibigan ng sanlibutan at makasanlibutan. Amen. Ang mabuting balita, purihin ng Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Amang Scopus, dakila naming Ama at Diyos na makapangyarihan. Muli tinataas po namin sa iyong harapan at sa iyong pagka-Diyos ang kaluluwa ng aming kapatid na si Renato Tapawan. Samo po namin at dalangin sa iyo, Ama, may bagay mo sa aming kapatid ang kaluwalhatian at ang kaligayahang marapat kamtin ng mga anak ng Diyos na sa iyo ay pumipiling. Loobin mo rin po ang mga Scopus ng sambahayang ito na nagpapala sa iyong ministeryo at ilaw at ang mga kapatid sa pananampalataya at sumasamba sa iyong banal na pangalan at sa iyong banal na espiritu ay makaunawang lubusan upang sinamaan ay magkamit ng iyong pagpapala maging ng iyong dakilang gantimpalang buhay na walang hanggan. Magkaroon sila ng kapanatagan sa piling sa iyong pagkadiyos habang andito pa sa lupa na kami nakikipaglaban sa sanlibutan ito at sa kamabigan ng sanlibutan ito. Loobin mo po na kami mapabukod sa mga taong lapastangan
at mapahiwalay sa mga taong kaibigan ng sanlibutan nito upang kami ay magkamit ng kapanatagan sa buhay na ito, kapayapaan at kaligayahan. Kaaliwan namin ang iyong turo at aral. At ang iyong banal na pangalan ay kapangyarihan at karangalan ng bawat isang tumatawag sa iyo. Amang iskop ko sa lahat po nito ay samot dalangin namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus.